pagka diverticulitis, kailangan din ng marami pang test at karamihan po ay kailangan mo ng gamutin. So, in a sense, it could be preventive lang ng diverticulitis. Baka mild pa lang yon kasi nga nakauwi ka agad. No? Kasi basic nga, lalo na pag senior citizen at may naramdaman at inadmit sa gabi, karamihan ay hindi ka agad napapauwi dahil tinetest pa po. Hindi talaga siya totally na mamana. It's more on na nahulog po talaga ito sa lifestyle, sa ating mga eating habits, sa lack of exercise. Yes, katulad na din po ang stress. Ito ngang sakit na nararamdaman nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. kamakailan, isinugod siya sa ospital dahil nakaramdam po siya ng discomfort. Ang saninga nitong tinatawag na diverticulitis. Yan. Ano ho ba itong diverticulitis, Doc, sa simpleng paliwanag po? Well, ang diverticulitis, kung makita nyo may tis sa ending, ibig sabihin infection yun. Katulad po ng tonsillitis, o diverticulitis is another infection. Pero saan ito? Diyan po yan sa large intestine. So bakit nagkakaroon ng ganyan? Nagsisimula kasi yan as parang outpouching ng ating malaking bituka o yung colon. Dahil possible na kulang sa fiber ang kinakain, kulang sa ehersisyo, medyo tumatanda na din, and then pwedeng constipated din. So ang ending nun, tumataas yung pressure doon sa large intestine, kaya nagkakaroon ng paglalabas ng bulsa or outpouching doon sa large intestine. Ngayon, pag merong infection doon sa pouches na yun, parang mga bulsa na yun, yun na yung tinatawag nating diverticulitis. Kung wala pang infection, ang tawag doon ay diverticulosis. Kung may infection na ay diverticulitis. So more on infection po siya ng malaking bituka. Opo, binanggit po ng Pangulo, nabanggit ngayon kanina dahil sa pagtanda, no? Bukod dyan, ay karaniwan daw po sa mga taong may stress, o stress po, Doc, paano ho yung nakaka-apekto? Yes, kasi po ang pag sinabi nating stress, general na po yon sa well-being. Hindi lang po bituka ang tatamaan, pati ating pag-iisip, pati puso, pati blood pressure, matatamaan na din po yon. So, hindi medyo parang humihina na po yung ating katawan pag tayo po ay parating stress. So, kasali na din siyempre doon yung bituka. But stress hindi po ay specific lang po sa bituka. Pero nakakatulong po siya sa ganito na pwedeng mas mangyari po ang mga ganitong kondisyon dahil sa stress. Opo. Namamana ho ba itong diverticulitis o mas malaki pa rin yung papel ng lifestyle at yung pagkain, Doc? Regarding sa diverticulitis, dahil nga ito ay sa inasabi nating infection, hindi talaga siya totally namamana. It's more on na nahulog po talaga ito sa lifestyle, sa ating mga eating habits, sa lack of exercise. Yes, katulad na din po ang stress. But basically, pag tumatanda po ang isang tao, mas prone po ito. So, ibig sabihin, marami pong tao ang merong diverticulosis. Kung na-infect siya, magiging diverticulitis. So, basically, nasa lifestyle po. Opo. Anong particular, Doc, na pagkain na madalas o dietary habits po, yung madalas na nagtitrigger na magkaroon po ang isang tao ng ganito pong sakit? Kabaliktaran po ng mga fiber kasi siyempre pag sinabi natin mga high fiber, gulay, prutas, yan po yung mga high fiber natin. Yung mga meat, pag masyadong madami sa meat, pork or beef, mas prone po lalo na pag nagkakaedad. Kaya advisable talaga pag nagkakaedad, less po tayo sa mga meats, no? At mas maganda po na high fiber diet. Yung mga karaniwang sintomas naman, Doc, na dapat bantayan ng publiko para nga ay masabing kapag posibleng nagkakasakit ng tiyan ba, ano ba yung mga possible sintomas, palatandaan po ng ating mga kababayan na makakaranas po ng ganito, same thing na nangyari po sa Pangulo? Yung unang sinabi ko, may tinatawag tayong diverticulosis, yung outpouching pa lang, o yung parang paggawa ng bulsa dahil nga sa mga sinabi natin kanina, wala pang nararamdaman ang tao doon. Pagka ito ay infected, yung mga bulsa na yon, tinatawag ng diverticulitis, common po ang lagnatin, mag-chills, pwedeng nasusuka,
or sumusuka talaga at yung karamihan na sakit ng tiyan ay nasa left side. In comparison po sa appendicitis ay nasa right side, ito po ay nasa left side. So, but hindi talaga specific lang, no? Kasi pwede pa rin other parts ng tiyan. Basta basically, it's a combination of fever, nasusuka at masakit ang tiyan. Yung punto po dapat na makita mo na dapat magpatingin ka kagad sa doktor dahil nagkakaroon nga ang isang pasyente na may pananakit ng tiyan. Ano pong punto po, particular doc, na dapat siyang magpatingin na kaagad sa doktor? Pag persistent po yung sakit ng tiyan, actually any part ng tiyan ay kailangan talagang magpa-check up. Although mas common yung alam nating appendicitis na sa lower right side. Yun kasi inoperahan talaga ang appendicitis. Mas concerned tayo sa lower right side ng tiyan. But kung other parts ng tiyan ay masakit at persistent po, no? Kahit hindi sa right side, pwedeng sa left side, kailangan talagang magpakonsulta na kaagad dahil marami pong piyesa ang ating tiyan, hindi lang po bituka, may atay pa, may pancreas pa. So yung persistent po, kailangan po talagang dalhin sa doktor para po ay ma-assess kaagad. Oo. Gaano ho ba ito kadelikado, Doc? May mga kaso ba na life-threatening na ang diverticulitis? Well, pag pinabayaan mo yung diverticulitis dahil sinabi ko ito ay isang infection, may nana yan. Pag pinabayaan yan, tinitiis lang or ininuman lang ng mga pain relievers, pwedeng lumala yung nana. Alam nyo naman tong nana, bumubutas ito. So, pwedeng mabutas ang bituka. Pag nabutas ang bituka, lalabas siyempre ang dumi, pasensya sa nakikinig. Delikado po yon, no? Pwede po tayong mamatay dahil sa infection. Kailangan kaagad ng immediate operation kapag ganito. Pero kung sa simula pa lang po, antibiotics ay talagang nakakatulong. Ang doktor na po ang magde-decide kung oral antibiotics or dapat ba siyang i-admit at sa dextrose idadaan ang antibiotics. So, pwedeng delikado pero pwedeng agapan basta maaga po. Opo, paano yung sa kaso naman po ng Pangulo, sumailalim siya lamang sa medical observation? Gaano ho ba o ano po ba yung ipinahihiwatig nito tungkol sa severity ng kanyang kondisyon? Well, hindi pa ako talaga 100% sure na yun na po talaga ang case kasi nga wala namang lagnat na na-mention at nagtrabaho naman kagad ang presidente. So actually pagka diverticulitis kailangan din ng marami pang test at karamihan po ay kailangan mo ng gamutin. So in a sense, it could be preventive lang ng diverticulitis. Baka mild pa lang yon kasi nga nakauwi ka agad. No? Kasi basic nga, lalo na pag senior citizen at may naramdaman at inadmit sa gabi, karamihan ay hindi ka agad napapauwi dahil tinetest pa po. So in a sense po, kung diverticulitis only, mahulog pa lang siya sa mild and it could be oral medication lang po yung binigay. So kailangan ng antibiotics, parang ganun lang po at walang need na o kailangan na parang operasyon, parang ganun po, Doc? Yes po, kung simula pa lang, mild pa lang, yes, oral lang po ang binibigay. Opo. Doc, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, yung mga bawal na pagkain naman o gawain na habang nagpapagaling ang isang tao tulad nito sa kaso po ng Pangulo na may diverticulitis. Well, ang hindi ko pa na-mention, kunwari naninigarilyo, yan, mas prone po. And obesity, pagka hindi natin control yung ating timbang, pwede pong mas prone po tayo. And then yung hindi regular na pagdumi, yung gusto nating pinipigilan, no? So bawal yon. So kailangan regular ang pagdumi. Kaya advice yung high fiber dahil mas lumalabas ng smooth, no? Kasali na din doon yung walking, exercise dahil mas lumalabas ng smooth yung ating dumi in comparison lang po sa sedentary lifestyle na pahiga-higa pa upo-upo all day, hindi po healthy sa katawan yon. And then, balik tayo doon sa diet na avoid tayo ng too much meat, no? Hindi po advisable na too much meat. Pwedeng may meat pero wag po too much and i-balance po natin sa fruits and vegetables. Doc, may buntag si Admar po ito. Clarify ko lang, common ba ito na klase ng sakit? Kasi yung trabaho naman siguro ng Pangulo, marami din naman siguro mga Pilipino na nasa stress, pagod, nag-overtime, marami pong mga
ganyan din po sa ating mga kababayan. Pero yung iba siguro, ngayon lang nakarinig nitong ganitong klase po ng sakit, Doc. Opo, no? Actually, yung diverticulosis, mahulog yung common, no? Yung diverticulitis, yun yung na-infect na yung diverticulosis, no? As I said, diverticulosis is yung nag-outpouching dahil nga sa lifestyle. Occasionally, pwedeng ma-infect yun and yun ang isa sa mga differential diagnosis pag isang pasyenteng may sakit ng tiyan. So lalo na mga senior citizen, pag masakit ang tiyan, nagpapacheck up, common po sa mga internal medicine, sa mga doktor na iniisip ito aside doon pa sa iba pang mga sakit katulad ng ulcer, iniisip do appendicitis, and of course yung mga other colon issues like mga tumor, kasali yun. Pero iniisip talaga doon ang diverticulitis. So in a sense na iniisip ng mga doktor ito na kasama sa possibilities, it's still under sa level na possible and common. But it's not that very naririnig o nangyayari. Kasabay po ng pagputok ng issue po doon sa dinala sa ospital ang Pangulo at yun nga yung nabanggit na diverticulitis. Meron pang isa pong pumutok din at nag-viral na klase daw po ng sakit na unang na-report na ito daw yung naramdaman ng Pangulo. Ngunit wala naman, hindi naman ito kinonfirm mismo ng Pangulo. Ito pong arrhythmia due to chronic insomnia. Doc, para sa kalaman nating mga kababayan, ano muna itong arrhythmia? Well, pag sinabing arrhythmia sa puso na po yun. Pag sinabing chronic insomnia, kulang sa tulog. So, and actually pag mga senior citizen, prone talaga yan sa mga heart condition, no? Everybody. So, pag kulang sa tulog, pwede pong mag-malfunction yung puso, no? Kasi kailangan talaga na kondisyon yung ating katawan. So, pwedeng magkaroon ka ng chest tightness or mahirapang huminga. Pwede din po yan, kunwari ay may talagang may high blood, no? Kung may high blood, may hypertension or mataas yung cholesterol, maapektuhan din yung pagpitik ng puso na eventually pwede po mag-lead sa arrhythmia na pwede po siyang matawag na delikado. Opo. And ano naman yung common? Same din po ba? Sa lifestyle din po ba? At saka yung paggamit din ba ng ipinagbabawal na gamot, maaaring mag-trigger din po dyan, Doc? Yes, mas common ang arrhythmia or heart issues, even hypertension sa mga paggamit ng mga bawal na gamot. Lalo na kung naapektuhan na din ang pagtulog, no? Kasi mas weak na po ang katawan kapag ganon. So yes, mas common ang arrhythmia, heart issues regarding paggamit ng pagbabawal ng gamot in comparison po sa mga diverticulitis. Opo, lipat lang po ako ng klase ng sakit po, Doc, kasi napapansin ko po na marami po ngayon ang nagkakaubo, nagkakasipon at nilalagnat. Ano ba ito? Panahon ba ito ng ganito? Ubo, sipon at lagnat? May season ba ito? Ito na ba yung super flu ba yung tinatawag? Doc, ano pong reason yan? Well, itong lamig ng panahon, nakakahina ito ng ating defense, no? Dahil pag ang ating humid ay mababa, dahil nga sa lamig ng panahon, nagda-dry po yung ating ilong, sa loob ng ilong. Pag nagda-dry yan, mas mahina yung ating defense. So, mas madali makapasok ang mga viruses, mga bakterya sa ating ilong kasi dapat, parang iwa-warm yan para maproteksyonan, no? Kaya lang dahil sa lamig, mas nakakapasok. So that's one reason. Number two is mas tayo ngayon, mas crowded tayo dahil nga malamig in comparison sa kung mainit ang panahon, no? Kung malamig ang panahon, mas maraming crowded places tayo na pwede tayong makalanghap na mga sakit doon. Kaya common ito sa mga panahon ng ganito, no? Nagsisimula ito ng mga bear, pero medyo mas malamig nga ngayong January. Opo. And so, yung pagsusuot po ba ng face mask gaya nung ating nakasanayan na noong pandemic kasi halos ganito rin yung sintomas, effective pa rin po sa kasalukuyan po, Doc?
Yes, very effective po ang pagsuot ng face mask, especially po pag ikaw po ay senior citizen at alam mong madali kang mahawa, mas maganda pong magsuot ng face mask. And of course, kung ikaw po ay may ubot sipon at hindi mo pigilang lumabas talaga ng bahay, kailangan mo rin mag-face mask para po hindi ka po makahawa. So yun regarding pala Admar doon sa super flu na po ba ito, siyempre doon sa mga nababasa nating mga data, hindi pa naman daw ganun kadami ang super flu dito sa Pilipinas. But basically, flu is flu, no? Kahit pa hindi natin tawaging flu, super flu yan, katulad lang po airborne at nakakahawa. Hanggang kailan ba, Doc, parang titingnan, monitor ng bawat pamilya? Kung may isang miyembro dyan na nagkakabo, kasi alam nyo naman po, meron naman pong mga gamot na over-the-counter, no, na nabibili for gamot, for sipon, for lagnat. Kailan magde-decide ang isang pamilya, lalo na si tatay at si nanay, na, uy, padala na natin sa ospital ito? Good question, no? Kasi ang flu ay tinatawag nating viral infection. Viral infection, pwedeng walang antibiotics, pwedeng walang gamot, pwedeng nga tubig lang. Antayin lang natin, gagaling lang. Sometimes 2 to 3 days, pinakamatagal is 5 days. So, siyempre, hindi natin inaantay ang 5 days kung nakikita naman natin everyday ay palala ng palala. Especially po sa mga senior citizens or sa mga maliliit na bata. So, everyday, sinasabi ko nga, tingnan nyo natin kasi yung ubo ang mas problem natin. No? Kung regarding sa pneumonia, mas problem tayo sa ubo in comparison sa sipon. Kung sinisipon man lang, hindi masyado inubo, medyo observe tayo. Pero yung ubo, whole day, nahirapang huminga, pag natutulog, nagigising sa ubo, sinasabi ko, huwag na natin patagalin. Baka yung virus na yon ay nag-trigger na ng opening na makapasok ang another bacteria which is pneumonia na. Ganun po kasi yan. Para yan silang teamwork, no? So, pwedeng even on the second day, pa-check up kasi palala ng palala. Pero kung makita mo namang hindi naman hirap, may lagnat lang, most likely flu lang po ito. So, rest lang, importante kumakain, nag-hydration. Pero kung ayaw nang kumain, masyado nang matamlay, yun, immediate, dalhin na kaagad. Pero kung hindi naman matamlay, you can observe until the 5th day as long as hindi matamlay. Pero sinasabi kong 6th day na, parang hindi na flu, bakit lumampas na ng 6th day? It could be other infection na din. So, kailangan din magpa-check up. Pero hindi natin nga inaantay ang 6 days kung matamlay ang pasyente. Opo. Lipat ulit ako ng issue, Doc, no? Kasi nitong nakalipas na mga araw, nauuso po yung mga maritime accident, maritime incident, lalo na din dyan sa Davao City. Merong insidente po dyan. Pag mga ganito po ba, paano po ba maging safe or makaligtas ang isang individual? Kasi natanong ko rin ito kasi kanina ring madaling araw, isa na namang Roro vessel ang lumubog dyan, papuntatan ng Hulo from Zamboanga, dyan sa bandang Basilan po, nagkaroon ng paglubog. Doon kasi sa Davao, nakita ko kasi may life jacket yung pero na-declared na kumbaga namatay. Walang kasiguruhan po ba na naka-life jacket? Ano yung mga common na mga dapat tandaan na lang ng ating mga kababayan sakaling magkaroon ng aksidente po sa karagatan po, Doc? So yes, number 1 yung life jacket, no? But yun na nga, kung may life jacket, kailangan din may immediate rescue. Kasi ang kalaban natin dyan is dehydration, then siyempre starvation. Pero dehydration ang number 1. Kaya iniisip natin sana may mga tubig man lang na nakakabit sa ating katawan na para pwede nating inumin. Oras kasi pag na-dehydrate tayo, tapos nasa babad tayo ng tubig, so meron din tinatawag na hypothermia that will also decrease our chances of survival dahil nga sa lamig ng katawan, dehydrated ka pa, so pwedeng magkaroon ka na ng multi-organ shutdown doon pa lang na rason. So pero kung hydrated ang isang pasyente, mas may chance of survival kahit pa tumagal ng ilang araw. Yung starvation naman, pwede na ngang yung ang sabing ng isang survivor, kahit yung mga grass lang ng dagat ay kinakain-kain niya. Pero yung tubig nga ng dagat, hindi mo pwedeng inumin yun. Kung sana mainumin yung tubig ulan, pag umulan, that's a big chance of survival again.
But on the other side, kailangan talaga nating pakinggan ang ating mga advices ng mga nag-guide sa atin sa karagatan kung pwede po tayong lumayag. No? Yun din ang pinaka-importante. Opo, nabanggit mo, Doc, na yung dehydration yung isa sa mga magiging kalaban. Tapos hindi rin pwede yung tubig alat o yung tubig dagat po, Doc. Bakit po? Tubig din yun. Makakakos ba ito ng ano ba? Ano bang possible explanation? Kasi ano siya salt siya. So actually ang salty water magpo-pull out sa tuloy ng tubig, no? So ininom mo siya pero hindi siya magbibigay ng tubig sa katawan, instead ihahatakin yung tubig papunta sa kanya, no, yung tinatawag nating osmosis. So kailangan walang salt yung iinumin mo para i-absorb ng katawan mo. So hindi ka ma-hydrate by just drinking the salt water. Opo, and nabanggit niyo rin po. Pero meron mga mga insidente rin na umaabot din ng linggo o buwan na nasa karagatan pero nakakapag-survive po, Doc. Meron din bang parang naka-built-in sa katawan? Meron bang klase ng katawan na kaya din mag-stand ng ganyan na nababanggit niyo po na maaaring peligro? Yes, basically nakaka-advantage din kung ikaw po ay diyan nagtatrabaho. Kunyari ikaw ay talagang bangkero, yan na parati kang lumalangoy sa dagat araw-araw. Yan sila po dahil na-adjust na po yung kanilang katawan sa survival mode, no? Like sa init ng panahon, sa lamig ng tubig, pati yung oxygen level ng katawan nila well adjusted. So mas may chance sila, and of course yung edad, no? Pagka bata-bata pa, 20 plus, 30 plus may laban, pero pag mga 50 to 60 medyo mahirap. So napakalaking bagay yon, no, na hindi tayo kasi sanay na yan ang ginagawa natin araw-araw, so less po ang chance na mag-survive tayo sa ganong sitwasyon. Opo, pero sa tingin niyo po, Doc, halimbawa nagkaroon ng aksidente na wala siya lalang nasa kalagitnaan ng karagatan. So, kumbaga, diretso na siya agad, lalangoy ng kasi baka maabutan siya ng dehydration or yung nabanggit niyo po na hypothermia kapag nagtagal pa siya sa laot. Siyempre, kung ating makita po yung island na nearby, doon tayo papunta at magflo-float lang tayo using the ating life vest. That would be best, no? Pero kung talagang wala kang nakikita, you need to conserve kasi yung remaining energy mo kasi malulobat ka rin. Lalo na nga hindi ka nga swimmer. So better stay and rest na lang and wait for the rescue. Kung wala talagang analysis na saan ka pupunta. Kasi ganun lang din pupunta ka sa ibang area, hindi mo din alam kung saan ka papunta. So pinaka-importante sana yung communication na mayroong kagang magre-responde dahil yun na nga, tinatawag nating time is gold. At siyempre, sabayan din natin ng dasal with God's wisdom na ano ang dapat gawin on that particular situation dahil nga mahirap sagutin ang tanong na yan pag andyan na po tayo na sitwasyon. Opo, mahirap po talaga pag mga ganun, lalo pag naunahan po ng anong tawag nito, takot, no, magpanik kasi ganyan po yung tendency. Buti nga lang yung may yung pinakauna nga naka-survive po, no. Di ko alam kung marami pang missing pero ang pinaka-latest naman ngayon dito naman po sa pangyayari pa sa ngayong kaninang madaling araw po, marami-rami ito, nasa 300 daw po itong pasahero ng isang ro-ro vessel. Yan din po, no. Natanong ko lang para at least may marinig ang ating mga kababayan po, kahit walang sama ng panahon ngayon, amihan lang. At pag amihan, nakunay ko agad, Doc, yung sinabi mo na hypothermia, malamig na panahon po ito, malamig na hangin. So magdadagdag po talaga yan. So basically, mensahe na lang po, Doc, sa ating mga kababayan. Baka may mga tanong pa din mamaya si partner Jade. Sa mga ganito pong sitwasyon para at least alam nila ang kanila pong mga gagawin po in case po, no? Kasi dito pa naman sa Pilipinas, pulo-pulo po tayo, isla-isla, and common po pa rin po dito yung paggamit po ng mga sasakyang pangdagat. Yes po, ang importante talaga communication. Pag ikaw po andyan, alam mo na may ka-communicate ka dito
sa ating lugar at maganda pag ikaw po ay pumunta sa dagat, yung area sana na puntahan natin ay meron pa ring signal, no, dahil mahirap pumunta, very risky kung wala. And then advance yung ating pag-iisip na meron sana tayong tubig na just in case may ganung mangyari, yung life vest natin is number 1 doon, pero meron sana tayong tubig na mainom at meron ding konting pagkain para lang to survive while we are waiting. So hindi natin masyado naiisip yan, pero ngayon parang naisip natin talaga na kailangan ng energy ng katawan natin to survive that kind of situation. Opo. Doc, siguro maraming salamat po sa uulitin po, Doc, at marami pang mga issue patungkol po sa kalusugan ang dapat malaman ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa pagbibigay po ninyo. Gladly po, Mr. President, sa Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Salamat po. Nung nakaraang linggo po, Mr. President, ako po ay inimbitahan ng bagong ambassador ng China doon po sa kanilang embassy na parang residente rin dito sa Makati. Ako naman po ay nagpaunlak sapagkat ipinadala po nila yung invitation sa akin. Isa po sa napag-usapan namin, Mr. President, ay kung paano po natin talaga magawa ng paraan na mawala po yung pag-iiringan, pag-aawayan at sana ay ma-stabilize po natin, ma-de-escalate po yung nangyayari po sa ngayon sa pagitan ng ating dalawang bansa. Ang sabi ko po sa kanya, Mr. President, ganun din po ang pakay ng aming bansa. Sino naman kako ang papayag naman na sa araw-araw kako na ginawa ng Diyos sa atin ay puro na lang kaguluhan ang nakikita. Hindi magiging pabor sa atin at sa ating mamamayan. Ang sabi po niya sa akin, Mr. President, na ito po ay gusto ko rin ibahagi sa ating Honorable Risa Ontiveros, Senator Ontiveros, ay yung kanilang kagustuhan talaga maisantabi natin, yung dispute ngayon. Ang sabi ko sa kanya, bakit kasi nakikita natin yung mga barko ninyo, kung minsan binubomba ninyo ng tubig yung mga ilang mangingisda namin o kaya yung nagre-resupply ng aming provision sa Ayungin Shoal. Hindi ba natin may iwasan yun? Sabi kong gano'n sa kanya. Alam mo, sabi niya, Mr. President, nung panahon ng dating Pangulo, ginawa na natin yun. We have a relative peace nung panahon na yun. Ang problema sa ngayon ay, maski ikaw, makikita mo naman, binanggit niya po yung nangyari sa ginawa yata ng spokesperson ng Coast Guard. At ng Task Force West Philippine Sea. O yun po, na Mabuting Ginoo. sana naman ay pakaiwasan din natin yung gano'n sapagkat kung negative naman yung nakikita rin namin, hindi na naman po pwedeng hindi naman kami sumagot sapagkat ang ginawa naman nila ay they depicted our president in a very negative manner. 3 cartoons yun na siyempre Pangulo namin yun, hindi naman pwedeng hindi namin sansalain o sabihin man lang sa inyong pamahalaan, wag naman ganito. Siguro, ang itatanong ko po sa inyo, Your Honor, si Ginoong Tariela po ba ang ating opisyal na tagapagsalita kung pag-uusapan ay ang relasyon ng ating bansa sa ibang mga bansa, particular na yung China? Salamat, Mr. President, at sa Mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Sa pagkakaalam ko po, Mr. President, si Commodore Tariela ay spokesperson ng Task Force West Philippine Sea na binuo po batay sa polisiya ng buong gobyerno natin ng whole of government approach sa ganitong kahalagang usapin ng foreign policy. At dala po niya yung updated na dokumentasyon ng ating mga, kung may positibo at unfortunately mas maraming negatibong mga engagements ng gobyerno ng China sa ating karagatan, lalo na yung paghaharas po sa mga barko at mga ibang vessels ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, yung pagkait po sa ating mga
mangingisda ng access sa kanilang kabuhayan sa traditional na fishing grounds natin. Yung pag-i-interest din po nila sa ating mga gas and oil reserves sa ilalim ng ating karagatan. At sa lahat po, so far, nang nasaksihan ko pong mga pananalita ni Commodore Tariela, batid ko po ang kanilang taguyod talaga sa pambansang interes ng ating bansa. Partikular dun sa incident na tinanong ng good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, nagsasalita si Commodore Tariela sa isang forum, sa isa sa mga kolehiyo sa ating mga pamantasan, at ipinakita niya kung paano kumikilos ang gobyerno ng China led by the Chinese Communist Party at kanilang kasalukuyang presidente. Kung pagpapakita lamang po ng visuals para gawing mas dramatic o graphic para sa mga estudyante, aba po, matagal na pong nanguna ang gobyerno ng China sa ating bansa at sa ating gobyerno, pati po sa iba't ibang mga opisyal ng ating gobyerno. For at least 1 decade, Mr. President, ang mga opisyal na pahayagan ng gobyerno ng China ay nagpapakita ng mga visuals din, and overwhelmingly derogatory po ang kanilang mga ipinapakita. Nilalarawan ang presidente ng Pilipinas bilang isang megaphone lamang ng ibang bansa, dinodrawing na parang marionettes lang ang ating bansa at ating mga Navy at Coast Guard vessels ng interes ng iba pang dayuhang bansa. Wala pong ipinapakitang respeto at tahasang pambabastos sa ating gobyerno. So, dun sa idinaing ni Ambassador sa good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, di hamak na mas maraming dapat iwasto sa kanilang pakikitungo sa atin, hindi lamang sa karagatan, dun sa maraming insidenteng nabanggit na, kundi pati sa paglalarawan, literally and figuratively, sa ating gobyerno at ating bansa kapag nagsusumikap tayong magtahak ng isang independent at interdependent foreign policy, Mr. President. Salamat po sa inyong kasagutan, Mr. President. Alam ko po na si J. Tariela ay siyang tagapanguna ng Transparency Initiative sa ilalim po ng National Security Council ng ating bansa. Ang Transparency Initiative po, Mr. President, ay yung tinatawag na assertive transparency or measured transparency. Ano po ba ang pagkakaintindi ninyo sa assertive transparency or measured transparency, Mr. President? Sa pagkaintindi ko po, Mr. President, ang assertive transparency ay ibig sabihin, isa sa publiko, lahat ng mga importanteng engagement sa pagitan ng ating bansa at iba pang mga bansa, lalo na sa loob ng ating teritoryo. At particular dito, sa ating dynamic sa gobyerno ng China, ibig sabihin ay hindi magiging mahiyain ang ating gobyerno upang sabihin kapag nga may ganyang mga insidente tulad ng nagbunga ng pagkaputol ng daliri ng isang uniformed personnel natin, yung pansamantalang pagbulag at pagdinig sa ating mga personnel dahil gumagamit ng high frequency radar o mga laser lights, at pati po yung gaya ng nabanggit na rin ng good gentleman mula sa Tarlac at Pampanga, yung pagkait na makaresupply tayo ng maayos sa ating mga personnel sa mga lugar sa loob ng ating karagatan at teritoryo. Na hindi tayo o hindi ang gobyerno magiging mahiyain sabihin ito sa ating publiko at pati sa regional at international community bilang mga bagay na lubos na ikinababahala at nais iwasto ng ating gobyerno, whether ang lehislatura o ang executive, Mr. President. Ang inyo pong binanggit, Mr. President, ay napapaloob dun sa definition ng assertive transparency. Ngunit kung inyo pong isasaalang-alang, Mr. President, yung assertive transparency, ito po yung merong strategic objective na sa bawat balita na ating isa sa publiko o ipapaalam sa ating mga kababayan, ay kinakailangan meron tayong kaparaanan para sa ganon ay matiyak natin
na ang ating paglalahad o pagbibigay ng impormasyon sa publiko ay hindi magiging cause ng panic o kaya ay maaring ma-misinterpret ng publiko. Ibig sabihin, meron pong kaakibat na responsibilidad na maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan. Kasi pag nagkaroon po ng misinterpretation, lalo pong lalala ang isang maliit na problema. Yun nga ang nangyayari po sa atin ngayon, Mr. President, papalaki ng papalaki. Siguro kung pakakaiwasan pa natin yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa pagsasalita ni spokesperson Tariela, imbes na po siguro papaliit ang ating problema, baka lalong lumalaki. May kasabihan po kasi tayo, Mr. President, na ang pagkakamali ay hindi may tutuwid ng isa pang pagkakamali. Maaring sabihin natin, may mali ang China. Ngunit, kung halimbawa sa kanyang paghahayag ng mga bagay-bagay na maaring malaman ng publiko tungkol sa mga inaakala nating pagkakamali o ginagawa nilang mali sa West Philippine Sea, siguro yun ay paalam natin sa paraan na hindi tayo makakagawa siguro ng lalo pang mas malaking pagkakamali na katulad po ng ginawa niya. Kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures para ipakita niya ang Pangulo ng China sa isang negative at isang nakakahiyang mga pamamaraan. Alam po ninyo, Mr. President, dito sa ating tinatawag na West Philippine Sea na kinukuwenta nga nila yan, ito'y halos equivalent ng ating exclusive economic zone. Mas marami pa pong features ang Vietnam na okupado kaysa sa China. Meron din pong features na nasa loob ng ating West Philippine Sea na ngayon ay sinakop o occupied ng Malaysia. Tinanong nga ako ng Chinese ambassador, sana man lang o kaya gusto naming mangyari kung paano nyo pinakikitunguhan naman ang Vietnam sapagkat claimant din naman sila, pare-pareho tayong claimant. Sana hindi naman yung paraan na parang kami masyado naman kaming kontrabida. Yung Malaysia, nandun din naman. Pagpupunta rin naman yung barko ninyo doon, tinataboy din naman kayo. Totoo naman po yun, Mr. President. So, sa ganito pong mga sitwasyon, kaya ko po naitanong kanina, Mr. President, kung si Ginong Tariela ang pinaka-spokesperson ng ating bansa, kung pinag-uusapan ay foreign relations. Kasi po, ito po, sa sarili po niyang statement, doon sa kanyang panel discussion organized by Strat-based ADR Institute, ganito po yung sinasabi nila, Mr. President. Not every event in the West Philippine Sea is openly released to the public. The info must first go through the Information Working Group. Ito po ay kinabibilangan ng mga sumusunod, Mr. President. DND, AFP, DFA, DOJ, National Security Council at saka yung PCG, yung Philippine Coast Guard. Ito po yung National Task Force sa West Philippine Sea. Kapag ka po yung IWG, ito po yung ay na-process na po yung information at nagkaroon ng desisyon na i-release, tsaka lamang po i-release. Ibig sabihin po nito, talagang pinakaiingatan din natin na kahit papano ay makagawa tayo ng diplomatic kings or whatever. Ganun po dapat sana ang magpakaingat sana sila. Lalong-lalo na nga po ay meron na nga tayong problema. Karaniwan po kasi sa mga bansa na merong ganitong disputes. Kagaya po ng sinasaad po ng ating Book 4, Title 2, Chapter 1 ng ating Executive Order 292, Mr. President. Ito po yung tinatawag nating Administrative Code of the Philippines. Pagka pinag-uusapan po ay foreign relations talaga, ay ang Department of Foreign Affairs
ang dapat po sana ang opisyal na magpapaliwanag o magko-convey ng ganong klaseng pagpapaliwanag o anumang gustong i-convey sa ating mga karatig bansa. Ginoong Pangulo, masasabi po ba natin na si Ginoong Tariela ay nakikipag-coordinate sa bawat salitang bibitawan niya sa publiko, lalong-lalo na yung sinasabi niya na kailangan informahan ng public? Kiniklear po niya kaya ito sa Department of Foreign Affairs, gayong ito ang official organ ng ating pamahalaan, para sa ganun ay maiwasan po natin ang lalo pang pagkakamali? Sa tingin ko po, Mr. President, dahil meron tayong pong presumption of regularity, lalo na sa pagitan ng lehislatura at saka ng executive, opo, nananalig ako na nagko-coordinate si Commodore Tariela, nagko-coordinate ang buong National Task Force on the West Philippine Sea sa lahat ng mga departamento na bumubuo at gumagabay sa kanila, lalo na ang Department of Foreign Affairs. At bilang miyembro ng lehislatura, hindi po ako makikialam kung ano ba ang mga dynamics nila or kung maganda ba or hindi maganda ang kanilang working relationship on any one day or the other. Basta para sa akin po, bilang isang mambabatas, meron akong presumption of regularity dun sa pagkilos ng buong National Task Force on the West Philippine Sea, and in this particular case, lalo na kay Commodore Tariela. And i-shift po natin o lakihan po natin yung magnifying glass na meron po tayo ngayon. Ang problema po ay hindi kay Commodore Tariela. Ang problema talaga ay sa kondukta ng Chinese government sa kasalukuyang dynamics. Kung sumasakit ang loob nila dahil ayon sa kanila masyado naman silang kontrabida, I'm sorry, in this particular case, sila talaga ang pinaka-kontrabida. Hindi po nila pwedeng sabihin na mas marami namang ino-occupy ang Vietnam, may mga kasalanan din ng Malaysia. Opo, alam natin may iba't ibang claimant country sa buong South China Sea at yung iba ay kumbaga karibal din natin sa mga claims natin bilang Pilipinas. Pero hindi naman ina-attack ng Vietnamese Navy ang Navy at Coast Guard natin. Hindi naman dinedenay ng Malaysia ang mga mangingisdang Pilipino makapangisda sa sarili po nating karagatan. At I beg to disagree, Mr. President, with all due respect sa Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Ang pinag-uusapan po natin at ang pinagmumulan nitong mga malalim na pagkabahala natin, hindi po ito maliit na problema. Napakalaking problema po nito. Isa sa malaking problema natin sa ngayon. At ayaw nating magpanic, ayaw nating mag-misinterpret. Pero saan ba nagsisimula ang maaring ikatakot? Saan ba nagsisimula ang hindi lang maaring, kundi nagigit talagang pagmumulan ng hindi pagkakaintindi? Yun po, in largest part, dahil sa kondukta ng Chinese government laban sa atin, lalo na sa karagatan, at ngayon, gaya po ng nabanggit ko kanina, pati na po sa internet, na kumbaga, sila nga ay nagiging problematic sa atin, gusto man natin pareho na lutasin ito, pero bukod sa ginagawa nila sa atin sa ating laot, sa Navy, Coast Guard, mga mangingisda, sa ating buong sambayanan, gusto pa nila patahimikin kapag may mga pinuno ng gobyerno sa executive man o dito po sa legislature na magrereklamo. Ang tawag ko po dyan, Mr. President, sa ugali ng Chinese government, gaslighting. Sila na nga ang gumagawa ng mali, mamasamain pa nila kapag pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno, tayo pa ang may kasalanan at sila pa ngayon ang biktima. Classic gaslighting behavior po yun. Napaka negative na psychology yan kung sa individual na tao po or kung sa interpersonal na mga relasyon. And dapat huwag gagawin yan, huwag gagamitin yung ganyang cheap tactic nila, lalo na po sa foreign relations. Lalo na kung totoong gusto nilang lutasin natin ng maayos ang hindi maliit, kundi napakalaking problema nito, Mr. President. Mr. President, sa tanong ko po kanina kung
ikinukonsulta ni Ginoong Tariela sa DFA ang kanyang mga ginagawa at pagpapahayag sa publiko. At ang sinagot po ay siguro naman po maaari sapagkat yung pong presumption of regularity. Alam po ninyo, nakausap ko ang mismo ang Secretary of the Department of Foreign Affairs. Hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Nahihirapan nga po sila. Yun ang pagkakasabi sa akin. Dahil imbes na makatulong sa kanilang gawain at sa kanilang responsibilidad na panatilihin natin yung gawin ba nating kahit na medyo mahirap. Ang sabi ko nga sa Chinese Ambassador, Mr. President, alam kong mahirap ang kalagayan natin. Pero kung papayag ka na ikaw baka ako naniniwala na pwede tayong magsimula na ang lahat ng isipin natin, lahat ng gawin natin ay mga bagay na pwede nating pagkaintindihan. Pwede tayong magkasundo. Doon tayo mauna. Iyon ba naniniwala ka? Naniniwala po sila, Mr. President. Kapag nagsimula tayo sa mga bagay na pwede nating pagkasunduan, halimbawa sabi ko, yun na lamang ka akong mga isda. Alam ko ako, ang isda. Walang may-ari niyan. Common yan eh. Yan pwede nating pag-umpisahan sa pamagitan ng traditional fishing rights. Sapagkat yung prinsipyo niyan, sabi kong ganyan, although it is covered by international law, hindi ka ako pinag-uusapan dyan ng teritoryo. Kasi kapag ka ang pag-uusapan, napunta na sa teritoryo, problematic na eh. Pero pag-usapan muna natin ang mga isda. Sabi ko sa kanya, Sir President, nagawa ninyo sa Vietnam, nagkaroon kayo ng gulo dyan. Pero bakit nyo nagawa? Nagkaroon kayo ng agreement na partisyon nyo ang isang sukat ng karagatan do sa Tonkin Gulf sa Vietnam. Nakagawa rin kayo ng ganyang klaseng pag-uusap at kontrata sa pagitan ng inyong bansa at ng Vietnam. Tungkol sa isda rin. At kahit maigting ang labanan ninyo sa pagitan ng Japan at ang bansa ninyo, nagawa nyo rin sa Japan. Ibig ko sabihin, meron tatlong pangyayari dito sa panig ng ating mundo na nagawa nating ayusin kahit isda lang ang pinag-umpisahan natin. Hindi ba natin pwedeng gawin dito sa ating bansa? Sabi niya, pwede. Kaya lang, pakaiwasan naman natin itong ganito kasi, sabi niya. Kami naman nakahanda naman kami. At alam ko, Mr. President, nabasa ko sa dyaryo kaninang umaga, 17 yata sa ating mga fishermen ang kanilang sinalba. Mga bagay na pwede naman nating pasalamatin din sila. Kasi po kung ako po, ayoko din ang ginagawa nila. At sinabi ko rin naman sa kanya ng harapan. Bilang Pilipino, sabi ko, masakit naman ka kung makita ko yung aming mga mangisda na talagang kinakanyon yun ng tubig. Naintindihan naman namin yun, sabi niya. Kaya ang gusto namin, makagawa tayo ng mapag-umpisahan natin. Ngayon, kung halimbawa si Commodore Tariela, habang nag-uusap tayo, nagpapakita ng ganitong mga memes at saka yung mga caricatures na negatibo, Mr. President, hindi po nakakatulong eh. So ano po ba yung ating moving forward? Wala na ba tayong gagawin kundi puro patutsadahan na lang? Hindi po makakabuti sa pagitan ng dalawang bansa natin. Kaya lang naman po ako tumayo para imungkahi ang ilang bagay-bagay sana na makakatulong. Maaring mahirap po sa umpisa. Ang imumungkahi ko nga po sana, Mr. President, kung meron po tayong panahon sa ating mga committee hearings, imbitahan po natin ang Coast Guard, ang Department of Foreign Affairs, at kung sino po ang may kinalaman dito sa West Philippine Sea o kung tawagin po natin ay Exclusive Economic Zone sa pagitan ng napaloob po sa South China Sea. Para po yung komplikasyon po dito na napakarami, kasi yung batas po natin at yung ating administrative issuance na nangyari sa mga nakarang araw at yung mga ginawa nating batas kamakailan lang, hindi ko nagkakamali 2024, hindi po consistent talaga eh. Lilitaw po meron tayong mga bansa, meron po tayong mga features na inoccupy natin. Labas po sa ating exclusive economic zone.
Ipakikita po natin yun. Kasi kung wala tayong masusing pag-aaral, nababanggit ko nga po kung minsan, Mr. President, hanggang ngayon, wala po talagang malinaw na coordinates kung ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone. Siguro magsimula po tayo doon kasi yung iba, misinformation na po yung lumalabas eh. Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po natin yung mga features na yan at kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, ipag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po nalilihis po tayo. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamayani sa ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa ating Senator Risa sa pagkakataong binigay po sa inyong lingkod. Salamat po. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros